Yung pinasarang waterfalls, yung Tago Falls. Your Honor. Meron ako nakita sa internet na meron ho kayong inutos na closure ng Tago Falls. Tama po ba? Opo, meron po. Bakit nyo ho pinasara yun? Ang Tago Falls kasi is a man-made dike lang na pwedeng mag-collapse anytime, na pwedeng mag-endanger sa buhay po ng mga tao. At ito po yung dinadaluyan ng mga kanal ng isang barangay na pinatest namin yung water talagang positive sa coliform, kaya hindi po siya talaga fit na paliguan. Pinasara nyo? Pinasara nyo itong Tago Falls? Yes, Your Honor. At may natuwa ba? Nagalit ang tao? Natuwa po sila. Natuwa. Naintindihan nila yung explanation namin na hindi po talaga pwedeng paliguan kasi it will endanger their life. Kaya nga nakita ko, Mayor, meron ho kayong political will magsara. No? Meron ho nakita nyo na hindi maganda itong nangyayari sa Tago Falls. Balita ko, kilala ito sa lugar ho ninyo. Balita ko, nung unang sinara ho, marami nagalit, pero dahil sa kabutihan ng bayan, sinara nyo. Opo. Pero dito ho sa Lucky South 99, hindi kayo pinapasok. Hanggang labas lang kayo, nakita nyo lang yung drainage sa labas. Pero hindi nyo in-insist, hindi nyo ginamit yung political will nyo. Your Honor, the Tago Falls is totally different from the yung Tago Falls kasi wala talagang may-ari niyan. Parang nandun lang po sa isang barangay na dumadaloy yung dumi. Then parang nakita ng mga tao na parang magandang paliguan dahil nung mga mainit po yung panahon na ginawa nilang paliguan. Kaya you cannot compare it po talaga sa Lucky South o sa Pogo Hub and the Tago Falls. Malayo po. Sorry po. Ang punto ko lang, Mayor, is the concept of political will. If you exercise political will dito sa Tago Falls, bakit hindi nyo na-exercise political will dito sa Lucky South 99? Mas malalaho yun. Nakita naman ho natin. Diba? Mas malalaho yung nangyari ho doon. Yun ang punto ko. No? At doon po sa position paper nyo ho, I'm sure under the guidance of your lawyers, marami ho kayong sinight na mga legal basis kung hindi kayo makapasok doon. No? Dito po sa position papers ho ninyo na marami kayong legal basis. Dapat naghanap rin ho kayo ng legal basis kung paano makapasok. Ang tinignan ho natin yung legal basis na hindi ho tayo makapasok eh. Ang punto ho natin, kung tayo ho nakapasok, wala na ho tayong pinag-uusapan ngayon. Yan po yung aking punto. So, Madam Chair, I am terminating my question for now kasi I've emphasized my point is the LGU, marami hong kapangyarihan ng LGU. Malawak po yung kapangyarihan niya pagdating sa general welfare, lalo na peace and order. Malawak na malawak ho yan. At nakita ko, sana gagawin nyo na sana, pero hindi nyo tinuloy. At nagdududa ako, bakit hindi tinuloy? No, bakit hindi tinuloy? And then, nadagdagan na, kung bubuuin yung istorya, hindi tinuloy yung inspection, nakapagtayo during pandemic, yung BPO, yung pagbabayad ng buwis, hindi kompleto. 2019, 2020, 2021, hindi kompleto. Parang pag binuo mo yung larawan, parang matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umurong ho tayo. Yun ang aking pananaw dito. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Yun po yung aking pananaw. Personal ko ho yan, kaya pwede ho kayong mag-agree, pwede kayong hindi mag-agree, pero yan po yung aking pananaw.
So, thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Sherwin. Dugtungan ko rin lang, Mayor, yung tanong na iyon o yung puntong iyon bago natin i-suspend itong hearing, the resource persons. Kasi po dun sa ulat ng GMA Network, iniulat na sinabi ninyo that he did not receive any complaints from victims in the Pogo and emphasized that he would have asked for a search warrant to rescue them if only complaints were made. Kaya lang po nung March 2024, nag-raise na po ng red flags ang PNP. May kopya po kami dito, sulat ng Provincial Director, Police Colonel Basilio sa inyo, March 24, 2024. Nire-raise yung issue ng grave concerns and problems of peace and order, kaugnay ng all forms of criminality and illegal activities in the province. At particular, sinasabi dito ni Colonel Basilio, there were reported incidents in the province involving the Pogo, which have been used for illegal activities such as money laundering, kidnapping, and other violent criminal cases. Kaya't meron sila ditong, we respectfully request assistance from your good office, particularly for the identification and closure of Pogo companies which are operating in the municipality of Porac without necessary permits. The Chief of Police of Porac, MPS, Police Lieutenant Colonel Palmira Guardaya shall coordinate with your good office on this undertaking. So kahit pagkatapos po nung nabigo or naudlot na inspection ng 2023, meron pong request mismo ang police or provincial director na kaugnay ni Colonel Guardaya magsagawa kayo ng inspection. Natuloy po ba yung inspection na iyon, Mayor? Madam Chairman, before that, if I may read the Supreme Court ruling on what we are talking right now. Please. Mayor, pakisubmit na lang po in writing para sa aming paggabay. Kasi, well, actually, lampas na po ng alas 3 at hindi po kami makahain ng merienda po sa inyong lahat. Kung maaari lamang po bago ako mag-suspend, at least yung sagot dito sa isang huling tanong ngayong hapon. Kung natuloy na po yung inspection ng March 2024, base po sa sulat ni Police Provincial Director Basilio. Yes, Your Honor. Based on the letter of Provincial Director Levy Hope Basilio, that Colonel Palmyra will coordinate with us. Hindi po nakipag-coordinate sa amin si Colonel, pero nonetheless, tinuloy pa rin po namin yung aming joint inspection team. And same rin po ang nangyari. Doon lang sa guardhouse kami pinapasok. Limited access. So, again, Mayor, kinailangan kong makiisa dun sa pagkadismaya at hindi pagtanggap ni Sen. Sherwin. Ganun din po yung aking pananaw. Sa ganun lamang, kalimited din na pag-exercise ng mandate nyo at limitadong pagtugon sa hindi katanggap-tanggap na pagbawal, no, paghaharang ng Lucky South 99 sa inyong inspection. At kahit pa, nandun na po yung koordinasyon, hindi na lamang ng municipal police, pero ng provincial police. So, Opo, yes, Mayor, last quick Madam word Chair. kasi isususpend ko na po ito ngayong If araw. I may read nga po yung the Supreme Court decision, parang kamukhang-kamukha po ito nung ating nangyari sa amin. Hindi na po kailangan sa ngayon, Mayor. Pakisubmit na lamang po in writing iyon para sa aming paggabay. Pwede na lang po nating talakayin kung kinakailangan Opo. pa sa susunod. We'll submit po, Your Salamat Honor. po, Mayor. So, dear colleagues, malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang, si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Si Guo Huaping ay isang Chinese citizen na parehong magulang ay Chino.
And this is based on official records from BOI, as well as Alice Guo's own declarations in bank documents. A Chinese citizen who managed to fraudulently obtain the status of a Filipino citizen, run for mayor, and gain the trust and friendship of very powerful and influential Filipinos, some of whom seem to include high-ranking politicians. A Chinese citizen involved in a deeply rooted network of the most heinous criminal activities, legitimized by the continued permission of POGO operations. Kailangan harapin ni Alice Guo ito sa susunod nating mga hearing. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Pinaglalaruan nyo ang batas. Pinaglalaruan nyo ang mga Pilipino gaya ni Miss Merly. Ginagawa nyong commodity ang Filipino citizenship. Hindi pa po tapos ang ating investigasyon. We will draw out the links between Alice Guo's companies and other criminal networks. We will look at the protectors of Mayor Alice, and we will spare no quarter. Friends, again, this is not about racism or xenophobia. Gusto ko pong ipaalala sa mga nagsasabi nito na daan-daang Chinese citizens ang tinotorture sa Bamban at sa Porac. Mayroon na ngang pinatay. We are helping them too. Nang may lubos na pasasalamat sa lahat ng mga resource persons ngayong araw, and with thanks to Sen. Sherwin and our other colleagues, this hearing is suspended.